Who's calling? Who are you calling? Ah, you're calling Mama Ace? You call Mama Ace, you call. What? Okay. Come here, Mama Ace. Mama Ace ko no, come here. Hello, baby. What? Gipangita kasi yung mga po. God bless our trip today. Going to the southernmost part of Mindanao. Praise the Lord. We have this opportunity to travel. Good health. God bless. And keep safe, everyone. I love you all. Papa Bot, August 31, 2024. Ako nakatan sa birthday. Sigo to di tangan. Adjust aton ba? Dati ba? Gusto pagid ma. Upod. Kun mo tin ang kailangan namon sa isa ka bulong. Kailangan namon isa ka bulong. Si Nonoy. Dinta siya yun. Okay. Naipagwa si Twinkle para magnamit mo diya. I-open ang bintana, Twinkle. Nakita kasi niya. Mag-hug ka, mag-hug. Twinkle lang panagang. Ma-off. Para mahipon. Kita ka na gamit ni Papa. Wala oy. Gin-arrange na ito gusto ha. Family! Baby, let's get your motorcycle there in Davao. Then you ride it on our on the big house, right? Yes. Who's your grandpa? Papa Boy. And then who is your daddy? Lula pa. What's your... They are your mommy. Ay, nakatapos ko tayo. Okay na? Hindi pa. Ay. Tanan nga pasayro? Hindi na mo ba? Ang kota daw ba? Ambot. Tanan nga pasayro man daw. Bala seniors. Driver naman. Victorad. Ano po GI? Kagigilihan mo ko ng GI mo. Genuine. Genuine Ilonggo. FBI. Full-blooded Ilonggo. Dari naman ka sa wala mga birthday ko ro. Ayaw. Pangitahin lang, sugaan mo lang para magpatunga lang siya. Baby. Mag-hazard gid yun. Even I told you that you sleep. Bakante lang. Sleep and you say Mindanao Star. sleep so that you can sing loud. Sing na lang. Dapat din sa TV. Excuse pa, girl. Back my praise. Open doors. Neutral, handbrake, park. Yes. Right. Protecting your... Ako ya, gadlagan pa lang yan, gina-open ko na ng door. Okay na. Nanay?
Mama, book na ko ka siya. Subong mo, boss. Subong nga ka siya, boss. Ato, papulit, wisdom Lord, samon kalanon. Lord, thank you in advance. Kami harang kami new vehicle. Yes, Lord. We thank you, Lord, for your goodness sa aming family. Bless this food in Jesus' name. Amen. Amen. Mami, dala nila yung imo-imo. Si ano ay madam Julie. Sabi, ay mo ko na sir. Passionate na siya, Bikox. Sige namin train-tra basta nag-hug. Very affectionate gina siyang bata. Very touchy man na siya sa mga ano, may gina na bata. Spiritong bata. What if mahag kami ni Twinkle, mahag mo ni Ate Chubby, mahag si Papa, mahag si Mama. Ito sa kanto. Oh. Hindi makanta, padigos? Wala, grabe ka Jay. Wala na ni sa katuturan, no? Isang postal na. Amo na yan, isang postal. Tapos sa munong Japon. Sina na din. Perfect. Alas 2 ko lang yan sa weekday. Traffic. Magaling nag-uwi ang mga seniors. Sa Manila na. Kita pa kay ano ba? Ay, guys, ano plano? Ikaw land? Oo. SM. Ma'am, ano baklanta kay Chloe, ma'am? Bayo niya. Daddy, what's that? Daddy, please. Thank you, Lord. Nandito kami sa SM Ikulan. Ikulan, Davao. Umalis kami ng Marble mga 1 o'clock. So 7 o'clock na ngayon, dumaan kami ng Tacorong. Kumain kami sa Santa Cruz. 6 hours ang travel. Kasali na yung hinto. Ngayon yung mga kasama ko nasa doon sa may Uniqlo. Grabe ang biyahe dahil 2 beses kami na traffic sa Santa Cruz, Davao del Sur. May police checkpoint, ang haba ng pila.
Saka dito sa may malapit sa Turil, mahaba din ang pila, mga 1 kilometer. Sino ba kayang hinahanap nila? I don't think. Siguro takot lang sila na mag-reinforce ang mga tauhan ng fugitive. Pero for me, ang nangyayari kasi, itong si Pastor Quiboloy na nagpakilalang messenger of God, nagpakilalang may-ari ng buong mundo, nagsasabi na makontrol niya yung hangin, ulan at init ng araw. Medyo sira ulo yata to eh. So hindi maganda yung ginawa niya dahil maraming naniwala sa kanya. He is making his disciples, his followers as human shield. Dapat yung una pa, hinarap niya yung accusers dahil siyempre may usok, baka may apoy. Ngayon nagtago siya sa batas. Kung wala kang kasalanan, siguro magagalit ka or you will be surprised. Why is it that you are accused of something you did not commit? So mayroong medyo hindi maganda ang ginawa. So umpisa pa lang dapat hinarap niya na kasi may mga accuser nga. Alam mo naman kasi pag mayroon kang parang tingin mo na ikaw na yung pinaka leader ng Ponzi scheme to eh. Nagkapera ka na, sa madaling salita yumaman ka, pretending to be holy, pretending to be sinless, and you claim close relationship with God, and then you're taking advantage of your female members. Kung babae ang leader, taking advantage of male members. Karaniwan yan ginagawa sa mga isolated, sa mga seminary school, sa mga unisex, yung all female, all males dormitory. So hindi mo ma-trace, hindi mo ma-monitor kung anong ginagawa nilang sa pinaka-slight word, kabastusan. Yan ang resulta ng feeling great ka na, abuse of power and authority. Sana naintindihan nyo ako ah. Nagbablog lang ako just to express my disgust, my disappointment because of what this particular person, Quiboloy, the most disappointed son of God. Huwag naman gayan, Choy. Hindi man ako maniwala na nakapunta ka ng langit at lahat ng mga doorknob dun, diamond, gold. Materialistic yan. Sino bang pinapainggit mo? Yung mahilig din ng gold at saka diamond? Hindi yan pwede. Wala yan.
Panluloko yan, so. Kaya kamag-anak ko naman ng Duterte, I think hindi nyo naman siguro siya kinakampihan, hindi nyo siya tinatago. Tingnan mo, may turmoil, may chaos ang Davao. So be it, salamat naman sa mga Duterte na naging maganda ang Davao, peaceful daw. Pero one thing na isabi ko sa inyo, malisyoso mga traffic aid dito. Ang traffic police, malisyoso. Doon sila sa mga kanto na walang mga traffic sign na maganda, hindi conspicuous, at bigla ka lang paparahin at maghingi ng pera. Kasi ariglo. Sino bang gustong madisturbo sa lakad? Wala naman yatang gustong madisturbo sa lakad eh. Oh, pag naglakad ka, papasok ka ng Davao City or nag-negotiate ka sa city, maya-maya may papara sa'yo dahil, sir, wrong side kayo, sir. Bawal dito, sir. Akin ang lisensya mo. So, instinct ng tao. Sir, 500 lang, sir. Sikrito lang para makauwi na kami kagad. Ganon, malisyoso mga traffic aid dito. Wag naman gayon, traidor yan eh. Ngayon ko lang nasabi ito dahil sa mga traffic diyan sa Ikulan, walang magandang traffic flow. Ngayon binabantayan nila yung mga guest, mga sa kabilang probinsya na alam nila hindi alam ang traffic. Malisyoso eh. Yan. Kaya pasensya na kayo kung ganito yung aking banat. Sana nagkaintindihan tayo. Iikot tayo sa SM Ikulan. Ayusin naman natin ha. Kawawa yung bayan natin eh. Ako nag-observe na ako, matagal na. Mga officials natin malisyoso. Ang dami kayong mga ginagawang, bahala na kayo. Nakikita naman lahat ng ginagawa niyo. The Lord God sees you. And just be ready to pay the consequences of retribution. Hindi ko yung mga kasama ko. Papa Bear. Papa Bear. Alamig, ayaw ko. Papa Bear. Papa Bear. What? It will open. It disappeared! Oh, it disappeared! Thank you Lord, nandito kami sa SM Ikulan, Davao. Mga
umalis kami ng Marble mga 1 o'clock. So 7 o'clock na ngayon, dumaan kami ng Tacurong. Kumain kami sa Santa Cruz. 6 hours ang travel. Kasali na yung hinto. Ngayon yung mga kasama ko nasa doon sa may Uniqlo. Grabe ang biyahe dahil 2 beses kami na traffic sa Santa Cruz, Davao del Sur. May police checkpoint, ang haba ng pila. At saka dito sa may malapit sa Toril, mahaba din ang pila, mga 1 kilometer. Sino ba kayang hinahanap nila? I don't think. Siguro takot lang sila na mag-reinforce ang mga tauhan ng fugitive. Pero for me, ang nangyayari kasi, itong si Pastor Quiboloy na nagpakilalang messenger of God, nagpakilalang may-ari ng buong mundo, nagsasabi na makontrol niya yung hangin, ulan at init ng araw. Medyo sira ulo yata to eh. So hindi maganda yung ginawa niya dahil maraming naniwala sa kanya. He is making his disciples, his followers as human shield. Dapat yung una pa, noong una pa, hinarap niya yung accusers dahil siyempre may usok, baka may apoy. Ngayon nagtago siya sa batas. Kung wala kang kasalanan, siguro magagalit ka or you will be surprised. Why is it that you are accused of something you did not commit? So mayroong medyo hindi maganda ang ginawa. So umpisa pa lang dapat hinarap niya na kasi may mga accuser na. Alam mo naman kasi pag mayroon kang parang tingin mo na ikaw na yung pinaka leader ng Ponzi scheme to eh. Nagkapera ka na, sa madaling salita yumaman ka, pretending to be holy, pretending to be sinless, and you claim close relationship with God, and then you're taking advantage of your female members. Kung babae ang leader, taking advantage of male members. Karaniwan yan ginagawa sa mga isolated, sa mga seminary, school, sa mga unisex, yung all female, all males dormitory. So hindi mo ma-trace, hindi mo ma-monitor kung anong ginagawa nilang sa pinaka-slight word, kabastusan.
yan ang resulta ng feeling great ka na, abuse of power and authority. Sana naintindihan nyo ako nagbablog lang ako just to express my disgust, my disappointment because of what this particular person, Kibuloy, the most disappointed son of God. Huwag namang gayan, Choy. Hindi man ako maniwala na nakapunta ka ng langit at lahat ng mga doorknob doon, diamond, gold. Materialistic yan. Sino bang pinapainggit mo? Yung mahilig din ng gold at saka diamond? Hindi yan pwede. Wala yan. Panluloko yan, Chong. Kaya kamag-anak ko naman ng Duterte, I think hindi nyo naman siguro siya kinakampihan, hindi nyo siya tinatago. Tingnan mo, may turmoil, may chaos ang Davao. So be it. Salamat naman sa mga Duterte na naging maganda ang Davao, peaceful daw. Pero one thing na isabi ko sa inyo, malisyoso mga traffic aid dito. Ang traffic police, malisyoso. Doon sila sa mga kanto na walang mga traffic sign na maganda, hindi conspicuous, at bigla ka lang paparahin at maghingi ng pera. Kasi ariglo. Sino bang gustong madisturbo sa lakad? Wala naman yatang gustong madisturbo sa lakad pag naglakad ka, papasok ka ng Davao City or nag-negotiate ka sa city, maya-maya may papara sa'yo dahil, sir, wrong side kayo, sir. Bawal dito, sir. Akin ang lisensya mo. So, instinct ng tao. Sir, 500 lang, sir. Sekreto lang para maka-uwi na kami kagad. Ganon, malisyoso mga traffic aid dito. Wag naman gayon, traidor yan Ngayon ko lang nasabi ito dahil sa mga traffic diyan sa Ikulan, walang magandang traffic flow. Ngayon binabantayan nila yung mga guest sa kabilang probinsya na alam nila hindi alam ang traffic. Malisyoso yan. Kaya pasensya na kayo kung ganito yung aking banat. Sana nagkaintindihan tayo. Iikot tayo sa SM Ikulan. Ayusin naman natin kawawa yung bayan natin Ako nag-observe na ako, matagal na Siya sa loob sabihan ko mga officials natin malisyoso. Ang dami kayong mga ginagawang, bahala na kayo. Nakikita naman lahat ng ginagawa niyo. The Lord God sees you. And just be ready to pay
the consequences of retribution. Hindi ito yung mga kasama ko. Alamig. Ayaw ka. Papa Bot Bear. Papa Bot Bear. What? Tito will open. It disappeared! Oh, it disappeared!